Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang madugong pag-atake gamit ang mga drone at pananambang ng mga militanteng Islamista ang yumanig sa hilagang kanlurang Pakistan na nag-iwan ng hindi bababa sa 10 pulis na patay. Ito na ang ikalawang malaking pag-atake sa loob lamang ng isang linggo na nagpapakita ng lumalalang krisis sa seguridad sa rehiyon. Agad na nagpadala ang pamahalaan ng karagdagang puwersa upang tugisin ang mga salarin sa gitna ng tumitinding tensyon. Naganap ang marahas na insidente noong Miyerkules ng gabi sa distrito ng Hangu, isang madilim at bulubunduking lugar na malapit sa hangganan ng Afghanistan. Ang rehiyong ito ay matagal nang kilala bilang kuta at kanlungan ng iba't ibang armadong grupong lumalaban sa pamahalaan. Dahil sa estratehikong lokasyon nito, mahirap para sa mga autoridad na ganap na makontrol ang pagpasok at paglabas ng mga rebeldeng grupo sa lugar. Ayon sa ulat ng lokal na pulisya, gumamit ang mga militante ng sopistikadong taktika sa pamamagitan ng pagpapalipad ng mga quadcopter drone na may nakakabit na improvised explosive device o IED. Matapos pasabugin ang mga pasilidad sa checkpoint, agad na sumunod ang isang madugong pananambang ng mga armadong lalaki. Ang kombinasyong ito ng makabagong teknolohiya at tradisyonal na pananambang ay nagdulot ng malaking pinsala. Humantong ang insidente sa ilang oras ng matinding bakbakan sa pagitan ng dalawang panig. Kinumpirma ng mga otoridad na bukod sa 10 nasawing pulis, 15 militante rin ang napatay sa engkwentro. Narinig ang palitan ng putok sa mga kalapit na nayon na nagdulot ng matinding takot sa mga residenteng naiipit sa walang katapusang labanan sa pagitan ng pamahalaan at mga rebeldeng grupo sa hangganan. Inihayag ni Zulfikar Hamid, ang panlalawigang pinuno ng pulisya, na ginawa ng kanilang mga tauhan ang lahat upang ipagtanggol ang kanilang posisyon. Bagamat nagtagumpay silang mapatay ang 15 kalaban, ang pagkawala ng 10 bayaning pulis ay isang malaking dagok. Nangako ang opisyal na hindi nila hahayaang masayang ang buhay ng kanilang mga kasamahan at ipagpapatuloy nila ang paglaban sa terorismo sa buong lalawigan. Ang paggamit ng mga quadcopter drone ng mga militanteng Islamista ay isang nakababahalang bagong kalakaran sa rehiyon. Sa nakalipas na mga buwan, naging mas madalas ang paggamit ng makabagong teknolohiyang ito upang puntiryahin ang mga puwersang panseguridad sa mga liblib na lugar. Dahil dito, nahaharap ang militar at pulisya sa mas malaking hamon kung paano poprotektahan ang kanilang mga himpilan laban sa mga pag-atake sa hangganan. Sa kasalukuyan, wala pang partikular na grupong umaako ng responsibilidad sa naganap na madugong pag-atake sa Hangu. Gayunpaman, hinala ng mga eksperto sa seguridad na maaaring may kinalaman dito ang mga lokal na sangay ng Al-Qaeda o ang Pakistani Taliban. Patuloy ang masusing investigasyon ng mga ahensiya ng paniktik upang matukoy ang utak sa likod ng koordinadong operasyong ito na gumamit ng mga drone. Nangyari ang trahedyang ito ilang araw lamang matapos ang isang madugong pagpapakamatay na pambobomba sa kalapit na distrito ng Tang. Sa naturang pag-atake, 15 katao ang nasawi, kabilang ang 12 sundalo ng hukbong katihan ng Pakistan. Ipinapakita ng magkakasunod na insidenteng ito na mayroong mas malawak at mas agresibong opensiba ang mga militanteng grupo laban sa mga puwersang panseguridad ng bansa. Ang naunang pag-atake sa Tangka inako ng Tehrik-e-Taliban Pakistan na mas kilala bilang TTP o Pakistani Taliban. Ang grupong ito ay may malalim na ugat sa rehiyon at may kakayahang magsagawa ng mga komplikadong operasyon. Bagamat hindi pa nila inaako ang pinakahuling pag-atake gamit ang mga drone, ang kanilang presensiya at impluwensiya sa mga lugar na malapit sa hangganan ay nananatiling pinakamalaking banta sa kapayapaan. Mula pa noong taong 2007, naglulunsad na ang TTP ng malawakang rebelyon laban sa estado ng Pakistan. Ang pangunahing layunin nito ay patalsikin ng kasalukuyang pamahalaan at palitan ito ng sarili nitong bersyon ng mahigpit na pamamahalang Islamiko. Sa loob ng halos 2 dekada, libo-libong buhay ng mga sibilyan at sundalo ang nawala dahil sa walang humpay na karahasan ng grupong ito. Ang patuloy na paglala ng karahasan sa mga lugar na malapit sa hangganan ay nagdudulot ng matinding tensyon sa pagitan ng Pakistan at Afghanistan. Ang dalawang magkapitbahay na bansa ay may mahabang kasaysayan ng hindi pagkakaunawaan hinggil sa seguridad. Ang bawat pag-atake ay tila nagdaragdag ng gatong sa apoy, na lalong nagpapahirap sa anumang diplomatikong pagsisikap na maibalik ang kapayapaan sa rehiyon. Hayagang inaakusahan ng pamahalaan sa Islamabad ang mga militante na malayang gumagamit ng mga ligtas na kanlungan sa loob ng Afghanistan.
Ayon sa Pakistan, doon nagsasanay nag-iimbak ng mga armas at nagpaplano ng mga pag-atake ang mga terorista bago tumawid pabalik sa teritoryo ng Pakistan upang sumalakay. Paulit-ulit nang inilalahad ng Pakistan ang akusasyong ito sa mga nakalipas na pagpupulong. Sa kabilang banda, mariing itinanggi ng pamahalaang Taliban sa Afghanistan ang mga akusasyong ito ng Pakistan. Ayon sa Kabul, ang terorismo at rebelyon ay mga panloob na problema ng Pakistan na dapat nitong lutasin nang hindi isinasangkot ang ibang bansa. Idinagdag pa ng pamahalaang Taliban na hindi nito pahihintulutan ang sino man na gamitin ang lupain ng Afghanistan upang maglunsad ng pag-atake laban sa isang karatig bansa. Sa kabila ng mga pagtanggi, ang mga armadong tunggalian sa pagitan ng mga puwersa ng Pakistan at Afghanistan sa mga nakalipas na buwan ay nag-iwan na ng daan-daang sundalo at sibilyang patay. Ang mga engkwentro sa hangganan ay madalas na nagsisimula sa maliliit na hindi pagkakaunawaan ngunit mabilis na lumalala dahil sa kawalan ng tiwala sa isa't isa na nagdudulot ng pangmatagalang pinsala sa ugnayan ng dalawang bansa. Umabot sa rurok ang tensyon noong Pebrero nang maglunsad ng Pakistan ng mga pag-atake mula sa himpapawid sa loob mismo ng teritoryo ng Afghanistan. Itinuring itong pinakamalalang labanan sa pagitan ng dalawang bansa sa loob ng maraming taon. Ang mga dating magkaalyado na ngayon naging magkaaway ay nagpalitan ng mabibigat na putok ng artilerya na nagbunsod sa libu-libong pamilya na lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Ang patuloy na kawalan ng seguridad ay may malalim na epekto sa moral ng mga lokal na pulis at sundalo sa hilagang kanluran ng Pakistan. Sila ang nagsisilbing unang linya ng depensa laban sa mga terorista, ngunit madalas silang kulang sa kagamitan kumpara sa mga militanteng may sopistikadong armas mula sa labas. Sa kabila ng mga kakulangang ito, patuloy silang nagpapakita ng katapangan upang protektahan ang kanilang bansa. Ang pagbabago sa taktika ng mga militante, partikular na ang paglipat mula sa tradisyonal na pakikidigmang gerilya tungo sa paggamit ng modernong teknolohiya tulad ng mga drone, ay nagpapakita ng kanilang lumalaking kakayahan. Ang mga kagamitang ito ay madaling mabili sa pandaigdigang pamilihan at madaling baguhin upang makapagdala ng mga bomba. Nagbibigay ito sa mga militante ng kakayahang umatake sa mga puwersang militar ng walang babala. Nagpahayag din ng matinding pagkabahala ang mga pandaigdigang tagamasid sa posibleng muling pagsiklab ng malawakang digmaan sa pagitan ng Pakistan at Afghanistan. Ang kawalan ng katatagan sa rehiyong ito, lalo na't ang Pakistan ay isang bansang may armas nuklear, ay maaaring magkaroon ng malubhang epekto sa pandaigdigang seguridad. Kaya naman nananawagan ang maraming bansa sa dalawang panig na mag-usap at iwasan ang karagdagang karahasan. Sa pangkalahatan, nahaharap ang administrasyon sa Islamabad sa isang malaking suliranin kung paano tutugunan ang banta ng terorismo nang hindi tuluyang nasisira ang ugnayan nito sa Afghanistan. Ang pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa hangganan at pagpapalakas sa kakayahan ng pulisya ay ilan lamang sa mga hakbang na kasalukuyang sinusuri upang matugunan ang lumalalang krisis sa hilagang kanlurang bahagi ng bansa. At iyan ang pinakahuling balita hinggil sa nagaganap na tensyon sa Pakistan. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na kaganapan at ang magiging tugon ng pamahalaan sa panibagong hamong ito sa seguridad ng bansa. Isang seryosong babala ang inilabas ng mga opisyal ng Estados Unidos at Europa. Ayon sa kanila, posibleng nagpapadala ang Russia ng sensitibong elektronikong intelihensiya sa Iran. Ginagamit umano ng Iran ang mga datos na ito upang mapataas ang katumpakan ng mga pag-atake nito laban sa mga base militar ng Amerika sa gitnang silangan. Ang kooperasyong ito ay nagdudulot ng matinding pangamba sa buong daigdig. Inilabas ng NBC News ang ulat na ito batay sa mga pahayag ng hindi pinangalan ng opisyal mula sa Amerika at Europa. Ayon sa kanila, ang kooperasyong ito ay hindi lamang nagpapalakas sa kakayahang opensiba ng Iran, kundi nagbibigay rin dito ng kakayahang ipagtanggol ang sarili laban sa mga ganting salakay. Ang ugnayang militar ng dalawang bansa ay tila umaabot na sa antas na hindi pa nasaksihan noon. Sa pamamagitan ng elektronikong intelihensiyang nakukuha mula sa Moscow, natutukoy ng Iran ang eksaktong lokasyon ng mga puwersang Amerikano sa rehiyon. Nagagawa rin nitong i-update ang talaan ng mga target at suriin ang pinsalang natamo ng Amerika pagkatapos ng bawat pag-atake. Nagbibigay ito sa Iran ng pagkakataong baguhin ang mga taktika nito upang maisagawa ang mas matagumpay na mga operasyon. Bukod sa mga operasyong opensiba, malaki rin ang naitutulong ng datos mula sa Russia sa depensa ng Iran. Nagbibigay ito ng maagang babala laban sa mga planong pag-atake mula sa himpapawid ng Amerika o ng mga kaalyado nito.
Dahil dito, mas mabilis na naiaaktiba ng Iran ang mga sistema nito ng depensa sa himpapawid at nagagamit ang teknolohiyang panggagambala upang lituhin ang mga radar at misal ng kalaban. Dahil dito, nagiging mas mahirap para sa Estados Unidos na maisagawa ng matagumpay ang mga pag-atake nito. Ngunit ano nga ba ang elektronikong intelihensiya o ELINT? Ito ang pangangalap ng impormasyon mula sa mga elektromagnetikong signal na inilalabas ng mga radar, sistema ng nabigasyon at iba pang kagamitang militar. Naiiba ito sa karaniwang pakikinig sa mga tawag o pagbasa ng mga mensahe. Sa madaling salita, sinusuri ng Russia ang mga signal ng Amerika at ibinabahagi ang sensitibong impormasyong ito sa Tehran upang magamit laban sa Estados Unidos. Dati-rati pinaghihinalaan lamang ang Russia na nagbabahagi ng mga larawang satellite na may mataas na resolusyon upang tulungan ang Iran sa pagpili ng mga target nito. Subalit ayon sa mga eksperto, ito ang kauna-unahang pagkakataong nabunyag ang pagbabahagi ng mas komplikadong elektronikong intelihensiya. Ipinapakita nito na lalo pang lumalalim ang tiwala at pagtutulungan ng dalawang bansa sa larangan ng digmaan. Ang mga pag-atake ng Iran na sinasabing gumamit ng teknolohiyang ito ay nagdulot na ng malaking pinsala sa depensa ng Amerika. Ang arkitektura ng depensa sa himpapawid na binuo ng Estados Unidos at ng mga katuwang nito sa rehiyon ng Gulpo sa loob ng maraming dekada ay unti-unting humihina. Maraming mamahaling sistema ng radar ang naiulat na nasira o tuluyang nawasak dahil sa tumpak na pagpuntirya ng mga missile at drone ng Iran kamakailan. Kabilang sa mga napinsala ang kilalang AN/TPY-2 radar na bahagi ng THAAD Missile Defense System, pati na rin ang higanting AN/FPS-132 Early Warning Radar na nagkakahalaga ng $1.1 bilyong. Ang pagkawasak ng mga kagamitang ito ay isang malaking dagok sa kakayahan ng Amerika na matukoy at mapigilan ang paparating ng mga ballistic missile sa rehiyon. Dahil dito nalalagay sa mas malaking panganib ang mga tropang Amerikano. Noong ika-21 ng Hulyo, nagpahayag ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran na nagawa nitong lumikha ng isang madilim na gabi para sa depensa sa himpapawid ng Amerika sa gitnang silangan. Ipinagmalaki nito ang matagumpay na pag-atake sa mga sistema ng radar tulad ng AN, FPS, 117 mga sentro ng komunikasyon at mga tagatanggap ng signal mula sa satellite. Ipinapakita nito ang lumalaking kumpiyansa ng Tehran. Kabilang din sa mga naging target ng Iran ang mga Patriot missile battery na nakatalaga sa Kuwait at Bahrain. Ang mga bansang ito ay nagsisilbing mahalagang himpilan ng militar ng Amerika sa rehiyon. Ipinapakita ng mga pag-atake sa mga lugar na ito na walang ganap na ligtas na lugar para sa mga puwersa ng Estados Unidos kapag nagpasya ang Iran na gamitin ang pinakabagong teknolohiya at impormasyong taglay nito. Isang malubhang insidente ang naganap noong ika-17 ng Hulyo sa Muwafaq Salti Air Base sa Jordan. Dalawang ballistic missile ng Iran ang nakalusot umano sa Patriot Defense System at direktang tumama sa pasilidad militar. Nagbunga ang pag-ataking ito ng pagkamatay ng 3 sundalong Amerikano. Ipinapakita nito na ang banta ay hindi lamang nakatuon sa mga kagamitan, kundi maging sa buhay ng mga sundalo. Sa kabuuan ng kasalukuyang labanan, hindi bababa sa 18 sundalong Amerikano na ang naiulat na namatay dahil sa mga pag-ataking may kaugnayan sa Iran. Bukod sa pagkawala ng buhay, tinatayang umabot na sa 10 hanggang 30 bilyong dolyar ang pinsala sa mga pasilidad at kagamitang militar ng Amerika. Napakalaking halaga nito at nagdudulot ng karagdagang pasanin sa badyet ng Pentagon. Ayon kay Jim Lamson, isang dating analyst ng CIA na kasalukuyang nagtatrabaho sa Middlebury Institute of International Studies, malinaw umano ang mga palatandaan ng tulong mula sa Russia. Sinabi niyang makikita sa mga pinakahuling pag-atake ng Iran ang paggamit ng mga taktika at kaalamang teknikal na karaniwang ginagamit ng Moscow sa mga operasyon nitong malalayo ang pag-atake sa Ukraine at iba pang lugar. Sa kabila ng mabibigat na akusasyong ito, kapwa nananatiling tahimik ang Moscow at Tehran. Wala pang opisyal na pahayag o pagtangging inilalabas ang pamahalaan ng Russia o Iran tungkol sa usapin ng pagbabahagi ng elektronikong intelihensiya. Ang pananahimik na ito ay lalo lamang nagpapatindi sa hinala ng mga eksperto sa kanluran na maaaring may katotohanan ang mga lumabas na ulat. Samantala, iba naman ang pananaw ni Donald Trump tungkol sa usaping ito. Sa kanyang pahayag noong ika-24 ng Hulyo, sinabi niyang naniniwala siya sa mga sinabi ni Pangulong Vladimir Putin na walang kinalaman ang Russia sa kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay Trump, wala siyang nakikitang malinaw na dahilan upang suportahan ng Russia ang Iran sa ganitong paraan.
Idinagdag pa ni Trump na kung mayroon mang tulong na nagaganap, malamang na napakaliit lamang nito at walang makabuluhang epekto sa labanan. Sumasalungat ito sa mga naunang pahayag ng mga opisyal ng administrasyon at militar ng Amerika. Ang pagkakaiba-iba ng pananaw sa loob ng politika ng Estados Unidos ay nagpapakita ng kawalan ng pagkakaisa sa paraan ng pagtugon sa banta. Ang pahayag ni Trump ay tugon din sa mga alegasyon ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Una nang inakusahan ni Zelensky ang Russia ng pagbibigay ng mga larawang satellite sa Iran upang magamit sa pagpunterya sa mga base ng Estados Unidos. Para sa Ukraine, ang ugnayan ng Russia at Iran ay bahagi ng isang mas malawak na alyansa ng mga otoritaryang bansa na naglalayong pahinain ang impluwensiya ng kanluran. Sa nakalipas na 2 linggo, naglabas ang Iran ng mga larawang satellite na may mataas na resolusyon na nagpapakita sa mga nasirang pasilidad ng Estados Unidos. Malinaw na makikita sa mga larawan ang mga tinamaang Patriot missile site, mga hangaran ng eroplano at mga tirahan ng mga sundalo. Ang kalidad ng mga larawang ito ay nagpapahiwatig na may sopistikadong pinagmumulan ng teknolohiya sa pagkuha ng larawan ang Tehran. Ang pagbabagong ito sa kakayahang militar ng Iran ay nagdudulot ng malaking hamon sa geopolitika ng gitnang silangan. Ang depensang militar ng Amerika, na sa loob ng maraming taon ay itinuturing na halos hindi magigiba, ay humaharap ngayon sa isang matinding pagsubok. Ang sinasabing suportang teknikal ng Russia ay nagbigay sa Iran ng kakayahang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa pagtatapos, patuloy na babantayan ng buong mundo ang usaping ito. Kung mapatutunayang tuloy-tuloy ang pagbabahagi ng elektronikong intelihensiya ng Russia sa Iran, maaari itong magbunga ng mas malawak na tensyon sa pagitan ng Washington at Moscow. Mananatili kaming nakatutok upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita tungkol sa pandaigdigang seguridad.